Sa kabila po ng mahigpit na pagpapatupad ng election gun ban, hindi pa rin matigil ang mga lumalabag dito. Halos 1,400 na mga naaresto sa buong bansa at patuloy pang nadaragdagan. Ano maaaring kakarapin ng mga mahuhuli at aling rehiyon ang may pinakamaraming pasaway? Narito ang balita ni Paul Montibon. Sumampa na sa 1,378 katao ang naaresto dahil sa paglabag sa nationwide gun ban sa gitna ng mahigpit na paghahanda para sa nalalapit na May 2025 midterm elections. Batay sa pinakahuling datos ng National Election Monitoring Action Center o NEMAC, muling nanguna ang National Capital Region o NCR sa may pinakamataas na bilang ng mga lumabag, sinundan ng Central Luzon at Central Visayas na patuloy na tinututukan ng mga otoridad. Kabilang sa mga naaresto ay nanggaling sa iba't ibang checkpoint operations kung saan nanguna ang Region 3 sa nasabing datos at police operations, habang ang NCR pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming huli sa mga ikinasang police operations ngayong election period na umabot sa 740. Karamihan sa mga nakumpiskang baril ay mga small firearm, light weapon at mga replika na umabot sa kabuuang bilang ng 1,422. Muling pinaalalahanan ng pulisya at COMELEC ang publiko sa umiiral na election gun ban hanggang June 11, 2025. Ayon sa PNP, kung magpapatuloy ang mga ito sa paglabag sa batas, posibleng makulong sila hanggang 12 taon. Habang papalapit ang May 2025 midterm elections, patuloy ang maigting na pagpapatupad ng election gun ban sa buong bansa. Sa halos 1,400 na aresto ay mahigit 1,400 armas ang nakumpiska. Patunay na seryoso ang mga otoridad sa pagpapatupad ng batas. Muling paalala ng COMELEC at PNP, ang paglabag sa gun ban ay may mabigat na kaparusahan. Giit nila, magpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng batas para matiyak ang ligtas at maayos na halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.